Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Sinabi ng kampo ni kay Soto na walang commitment sa Gilas Pilipinas si Soto para sa July window. At sinabi naman ni QMB ang dapat gawin ng Gilas Pilipinas para magkaroon ng pagkakataon sa kanilang laban kontra sa New Zealand at sa bigating Australia. Yan ang ating mga pag-uusapan tatalakayin sa video ito matapos po ako maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat po ng ating shoutout ay nasa dulong bahagi lang po ng bidyong ito. Matapos nga maikling bakasyon sa bansa ni Gilas Pilipinas Center kay Soto, agad itong bumalik sa Japan para malayo na rin siguro sa ingay ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers na magsisimula bukas February 26 laban sa New Zealand at sa March 1 laban naman sa bigating Australia. Ayon nga po sa column ni Homer Saison sa Spin.ph, ngayon nga daw po nakapokus si kay Soto sa pagpapalakas para makalaro na din ng mas matikas sa kanyang kupunan na Koshikaya Alpas. Pinabulaanan din ng kampo ni kay Soto na iniingatan nito ang kanyang sarili para sa isang NBA contract. Isa din naman daw ang dahilan na mahalaga ay malayo nga si kay Soto sa injury. Pero bakit nga ba hindi niya kayang maglaro para sa ating pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas pero pwede naman siyang maglaro sa Japan B-League? Isa pa sa mga sinabi ng management ni kay Soto na hindi nga daw po nagkataon si kay Soto nagkaroon ng pagkakataon si kay Soto ngayong July window. Yan nga po ang sinabi ng kampo ni kay Soto. Narito po ang mga sinabi at paliwanag ng kampo dyan ni kay Soto sa ulat ni Homer Saison sa Spin.ph. Si Kai ay nakapokus sa pagpapalakas para makapaglaro ng maayos sa Koshikaya Alpas. Si Kai ay hindi committed to the July window. Yan nga po ang sinabi ng kampo at naging paliwanag ni kay Soto or ng kanyang management. Kayo mga ka-shooters, sino nga ba ang may pagkukulang dito? Bakit nga ba wala si kay Soto na kung sakali naman, kung tutuusin, kaya naman talagang maglaro ni kay Soto dahil imagine mga shooters, no? Triple-double, double-double performance ang kanyang ginagawa dyan sa Japan B-League. Magandang performance. Imagine, offense on both defense, kaya naman ni kay Soto makipagsabayan. Dito nga po sa Japan B-League, bakit dito sa ating Gilas Pilipinas, hindi ba kayang maglaro ni kay Soto? Ano nga ba naging problema dito? I-comment mo lang yan dyan sa ibaba. At eto naman, sinabi ni QMB na komportable na siyang maglaro para sa Gilas Pilipinas ngayong second window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Si QMB ay nakatakdang maglaro para sa magiging laban ng Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at ng Australia. Ito ay dalawang mahalagang laro para sa ating pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas. Hulingan naglaro at sumali si QMB sa training camp ng Gilas Pilipinas pero nagawan nga po yan ng paraan ng SBP at si QMB naman ay unti-unti nang nakakabisado ang sistema ni Coach Tim Cone. Narito po ang unang naging pahayag ni QMB sa ulat ni Ruben Herrado ng Spin.ph. Mas nagiging komportable ako sa system sa mga paraan na gusto naming maglaro. Sa huling window na iyon ay halatang bago pa rin. Sinusubukan pa rin alamin ang lahat ng ito. Pero ang window na ito ay mas nakakaramdam ako ng higit na kumpiyansa at kung papaano ako babagay, kung papaano ako maglalaro. Yan nga po ang sinabi ni QMB. Maglalaro nga po ng 2 beses si QMB sa nakaraan nga pong FIBA Window 1 laban sa Guam. Pero iba itong window na to kasi mas malakas ang makakalaban ng ating pambansang kupunan. Imagine, eto nga pong Guam talaga namang mas malalaki etong ating Gilas Pilipinas kumpara naman po dito sa kupunan ng New Zealand at ng Australia. Sinabi nga din po ni QMB na napakahalagang makontrol nila ang rebound para magkaroon sila ng chance na talunin ang mga bigating kupunan katulad ng Australia at ng New Zealand. Darito pong muli si QMB. Sa ulat pa din po yan ni Ruben Herrado ng Spin.ph. Yung rebounding at protektahan ng bola, pipilitin nila
sila ay magiging mataas sa rebound. Tityakin namin na hindi kami magkakaroon ng turnover. Ibabalik ang bola dahil yun ang gusto naming gawin. Gusto nilang pabilisin tayo, alisin tayo sa rhythm. Ang dalawang bagay na iyon na sa tingin ko ay mahalaga para makuha natin ang panalo at tiyakin ang bawat isa sa atin ay walang labis na presyon sa ating mga sarili. Yan nga po ang mahalagang pahayag at sinabi ni QMP. Sana maganda nga talaga maging shooting ng ating Gilas Pilipinas at makontrol nila ang board. Imagine mga shooters, kapag nagawa ng Gilas Pilipinas yan, sigurado naman kaya nating talunin ang mga naglalakasang kupunan na New Zealand at Australia, at sana makapag-ambag lahat ng ating mga manlalaro. Pag yan ay nagawa nila, yung depensa, sure win tayo sa New Zealand. Dapat umpisa pa lang aggressive na ang ating pambansang kupunan. Offensive the both end, aggressive tayo sa offense and defense. Maraming salamat po sa inyong panunood. Naman po ang inyong maging opinion. Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, bago po natin tapusin ang ating video, shoutout po kina